Ang kwento ni Tomby. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating tagapakinig. Naitago na lang natin sa pangalang Kito. Taong 1974. Probinsya ng Laguna. Pangingisda ang kabuhayan ni Tatay Lupin. Mula nang mamatay ang asawa, si Kito na lamang ang kasama niya. Ang batang iniwan ng kapitbahay at hindi na binalikan. Itinuring naman ni Tatay Lupin na sariling kadugo ang binata. Wala din naman itong kilalang kamag-anak nito. Tubong samar si Tatay Lupin at may tinatagong kaalaman sa mga lihim na karunungan. Bagaman matagal nang tinalikuran ang gampanin, mas pinili ang normal na buhay. Hindi niya pa rin ito malimutan. Lalo na't naisa puso niya yon ng mahabang panahon. Napadpad si Tatay Lupin sa lugar dahil sa asawa. Hindi na din nagkaroon ng pagkakataon pang makabalik ang matanda sa Samar. Dala ng kakulangang pinansyal. Ngunit ayon sa kanya, hindi man makabalik sa lupang sinilangan. Ang mahalaga, malapit siya kung saan nahimlay ang asawa. Dagdag pa ng matanda, hindi man napagkalooban ng sariling anak. Naging anghel naman sa kanya ang batang si Kito. Mula nang iniwan ito ng magulang sa pangangalaga niya. Tatang, wag po kayo mag-alala. Pag nakahanap na po ako ng trabaho, hindi ko na po kayo papayagan mangisda. Naku, napakadelikado pa naman ang panahon ngayon. Saka, matanda na po kayo eh. Wika ni Kito. Mangingisda ko hanggat kaya ko, anak. Huwag mong isiping lumaki ka agad. Masarap maging bata. Walang gampaning malaki sa mundo. Basta ito ang palagi mong tatandaan. Masarap mabuhay na hindi inaalala ang mga bagay-bagay sa paligid. Kahit salat tayo sa lahat ng bagay, ang mahalaga, hindi tayo nakakaperwisyo ng iba. Naiintindihan mo? Tugon ni Tatay Lupin. Habang kasama si Kito na kumakain ng almusal. Hanggang sa nakarinig sila ng mga taong naghihiyawan sa labas. Tila may pinagkakaguluhan ng mga ito. Hindi kalayuan sa tahanan. Napahinto naman sa pagkain ang dalawa. Nang isa sa mga residente ang biglang kumatok sa pintuan. Kaagad naman itong pinagbuksan ni Tatay Lupin para alamin kung ano ang kailangan. Tatang, may patay po. Wakwak ang tiyan. Mukhang nilapa ng malaking hayop. Nandun na si Kapitan at mga tanod niya. May iilan ding tinawag para maimbestigahan ang nangyari. Wika ng kapitbahay na si Renato. Patay? Saan po banda? Tay, pwede po tayo makiusyoso? Tapos naman na po ako kumain eh. Saan po yun, Tiro Nato? Tanong ni Kito. Nako, wag na. Baka hindi ka na naman makatulog mamaya sa mga makikita mo. Alam mo namang matatakotin ka. Saka hindi papayag ang mga pulis na bigla tayong sisilip doon. Tugon ni Tatay Lupin. Pero, napahinto nang sasabihin si Kito nang makita ang grupo ng mga hindi kilalang tao. Natanaw niya ito mula sa nakabukas na pinto. Napakunot pa ang noo ng bata nang masilayan ang mga taong ngayon lamang nakita. Oh,
Mukhang natigilan ka dyan, Kito. May problema ba? Kung ano mang yang tinitignan mo sa labas, sana naman hindi nakakatakot ha. Wika ni Tatay Lupin. Tay, ayos lang naman po ko. May nakita po akong mga Tiyo Renato. Nakikita nyo din po ba yung mga nakita ko? Sino kaya yung mga yon? Ang init po ng panahon eh. Nakatalukbong sila ng telang itim. Tugon ni Kito. Kagad namang napalingon si Renato sa sinabi ni Kito. Napakamot ito ng ulo. Wala naman siyang kahit anong nakita. Huminga ito ng malalim at tumingin sa matanda. Isa yan sa mga rason kung bakit ayaw kong nakakakita ng kakaibayang batang yan. Sa ilang taong pagsasama namin, alam kong bukas ang ikatlong mata niya. Saka matalas ang utak ni Kito kumpara sa mga kaedad niya, Renato. Kaya hanggat maaari, iiwas ko siya sa mga bagay na hindi makakabuti sa kanya. Wika ni Tatay Lupin. Nagtataka naman si Kito sa sinabi ng ama. Wala namang sinasabi si Tatay Lupin ng mga bagay na hindi karaniwan niya. Ayon pa sa ama, masyado pang maaga para sabihin ang mga bagay-bagay kay Kito. Nais naman niyang imulat ang bata sa realidad. Ngunit ayon kay Tatay Lupin, may tamang panahon ng lahat. Mauuna na po ako ha. Malapit lang sa bahay niyo yung bangkay. Kaya mag-ingat kayong dalawa dito ha. Lalo ka na, Kito. Palagi kang sumunod sa tatay mo. Bili ni Renato. Napatango na lamang ang dalawa. Si Renato ay isa sa mabuti nilang kabaryo. Halos araw-araw itong dumadaan para maghatid ng balita sa maglolo. Naging malapit na ito sa kanila. Lalo pat wala namang ibang tumitingin o nangangamusta kina Tatay Lupin at Kito. Minsan pa, naghahatid ng ayuda si Renato kapag nakikita na wala sa listahan ang matanda. May mga pagkakataon, hindi nasasama ang matanda dahil ayon sa iba. Dayo lamang ito sa lugar. Paggabi na at nag-aayos si tatang ng mga kagamitan para sa pamamalaot. Madalas iniiwan niya si Kito sa kapitbahay. Minsan naman, isinasama niya ito kung maganda ang panahon. Dahil sa mga naganap, kaya naisip ng matanda na maghanda. Nakakaramdam na din ito ng senyales na may mangyayaring hindi maganda sa paligid. Tatay, di ba delikado pong mamalaot lalo kung gabi? Bakit po parang hindi kayo nababahala? Saka napapansin ko, tay, ni hindi man lang kayo takot eh. Tanong ni Kito. Takot? Saan naman ako matatakot, anak? Halika, may ipapakita ko sa iyo. Siguro, oras na para malaman mo ito. Naway lahat ng malalaman mo ngayong gabi, mananatiling lihim sa lahat. Naiintindihan mo ba? Tugon ni Tatay Lupin. Habang nagsasalita, may kinuhang kahon si Tatay Lupin. Ayon sa kanya, iniingatan niya ang kahong iyon ng mahabang panahon. Dagdag pa ng matanda, iyon ay naglalaman ng mga gamit niya noong nasa Samar pa nakatira. Mga pamana ng mga yumaong magulang kay Tatay Lupin. Inilatag niya sa ibabaw ng maliit na lamesa. Namangha naman si Kito sa mga nakita. Merong mga maliliit na bilog na gawa sa ginto. Meron ding mga pangil ng kung anong hayop.
Ngunit may isang kwintas na kumuha sa atensyon ng bata. Tatang, ano po ito? Ang ganda eh. Tsaka may mata sa gitna at hugis triangulo. May titik na... Yan ang tinatawag na tres pecoroma. Mainam na pang proteksyon para sa mga nilalang na hindi normal. Wika ni Tatay Lupin. Ano pong ibig niyong sabihin, Tay? Pwede ko po ba itong isuot? Isusuot ko ito sa'yo. Pero ipangako mo, susundin mo lahat ng mga aral na ituturo ko sa'yo. Kasama ang mga dasal na kailangan para manatili ang bisa ng gamit. Sa ngayon, ipapasubok ko muna sa'yo. Sabihan mo kagad ako kapag may nararamdaman kang kakaiba, ha? Wika ni Mang Lupin. Ngunit bago ang lahat, may mga katagang binigkas ang matanda na hindi naintindihan ni Kito. Kinuha niya ito at sinuot sa bata. Habang isinusuot, napapikit naman si Kito na tila nakaramdam ng kuryente na biglang dumaloy sa buong katawan. Napahawak pa ito sa matanda dahil sa puwersa na tila nais kumawala. Ilang saglit lang, napadilat si Kito na may kakaibang pakiramdam. Napangiti ito sa matanda at nagpasalamat habang hawak-hawak ang gamit. Sa tagal ng panahong nasa pangangalaga ko yan, ni minsan, hindi ko yan nagamit o nasuot man lang. Malakas ang puwersa ng medalyong kung suot ng tamang tao. Kahit may mga ganito kung gamit kito, iilan lamang dito ang napapagana ko. Kaya maswerte kang ikaw ang napili niya. Hayaan mo tuturuan kita ng mga pamamaraan para magamit mo ng tama ang tangan. Wika ni Tatay Lupin. Hindi ko po kayo maintindihan eh. Saka parang ang init po ng pakiramdam ko. Tugon ni Tatay Lupin. Tumayo ang matanda para sumilip sa labas. Nakakasigurado ito na may mga elementong malapit sa lugar. Ang gamit na naisuot kay Kito, nagbibigay ito ng mga senyales kung may banta o panganib sa paligid. Madalas ang mga may tangan nito nakakaramdam ng pag-init ng katawan o kaya naman mga hindi magandang mangyayari sa paligid. Ilang sandali pa ang lumipas. Tumayo si Kito at ginaya ang ama. Nilibot din ang paningin sa paligid, lalo na sa gawi kung saan nakita ang hukbo ng mga taong nakasaklob ng itim na balabal kaninang umaga. Alam ko ang hinahanap mo, anak. Pero sa ngayon, wala na sila dito. Hindi yan lalabas hanggat wala silang mabibiktima. Sa ngayong Kito, magpahinga ka na muna. Mamaya lang ihahatid kita kila Tenay, ha. Maglalayag ako para bukas may pera tayo. Doon ka na muna't wala kang makakasama dito. Wika ni Tatay Lupin. Tay, sino naman yung makakasama nyo? Huwag niyo pong sabihin si... Oo anak, kung sino ang nasa isipan mo. Siya nga pala. Alam mo namang hindi kita pwedeng isama. Hayaan mo. Ilang taon na lang magiging binata ka na din. Inihanda ko na itong mga dadalhin ko. Mamaya lang dadaan na siya dito. O siya, sige. Ayusin mo na din ang mga dadalhin mo kina Tenay, ha. Ang mga biling ko. Kito. Tugon ni Tatay Lupin. Napatango na lamang ang bata. Maghahating gabi nang matapos ang pag-aayos ng ama ng mga dadalhing gamit.
Dumating na ang hinihintay ni Tatay Lupin. May dala itong sagwan. May nakasukbit na mahabang itak sa bewang. Nakangiti pa itong binati ang dalawa. Astiga, nakakatakot po yung dala nyo. Tsaka mukhang sasaba kayo sa laban, Tiyo Banok ah. Wika ni Kito. O Banok, nagbaong ka ba ng tubig? Sina Pedring ba? Maglalayag din. Idadaan muna natin si Kito kina Tinay. Alam mo naman hindi pwedeng maiwan siya dito mag-isa. Wika ni Tatay Lupin. Naroon na. Nakita ko kanina't nauna na sa atin. Ewan ko ba kung alam nila kung ano ang nangyayari sa paligid. Sinabihan ko na din sila Pero ang tatapang. Paano ba naman? Palaging lasing Tugon ni Banok. Natawa na lamang si Tatay Lupin sa sinabi ng kaibigan. Bago dinaan ang bata sa kapitbahay, binilinan muli ito ng matanda na huwag magpasaway. Lalo pat alam nito na kinabukasan na sila uuwi. Bago tuluyang iwan ang apo, nagbitaw muna si Tatay Lupin ng lihim na usala, pangproteksyon para sa kanya, maging kay Kito. Tinay, pasensya na at naabala pa kita ha. Kito, ang mga biling ko. Wika ni Tatay Lupin. Walang anuman po yun, Tatang. Babalik din naman po kayo Pero hindi po ba kayo nababahala? Abay, galing daw po sa naglalayag ang nakuhang bangkay kanina. Tanong ni Tinay. Kung ano man ang nilalang na yon may kalalagyan siya kapag kami ni Tatang Lupin ang biniktima niya. Tugon ni Banok. Hawak nito ang mahabang itak habang nagyayabang. Natawa naman si Kito at napailing dahil sa naging reaksyon ni Banok. Hindi man tayo sigurado kung sino ang nambibiktima. Pero nakahanda kami, Tinay. Salamat sa paalala ha. Saka sige na, lumalalim na ang gabi. Wika ni Tatay Lupin. Sinundan na lamang ni Kito ang dalawa habang papalayo sa lugar. Ilang sandali lang ang nakalipas mula nang umalis ang matanda. Biglang nakaramdam ng pag-init ang bata. Batid niya na may banta sa lugar. Kaya sinigurado ni Kito na nakasarado ang mga pinto at bintana. Kahit may kasama sa tahanan, hindi pa rin ito nagpakampante. Bagkus ay inihanda pa rin ang sarili. Maya-maya pa, nakakarinig ang bata ng mga paghangos. Alam niya na mula ito sa nilalang, kasabay ng mahinang pagaspas. Kahit gabi na, hindi makatulog si Kito dahil sa alinsangan ng paligid. Wala sa loob niyang hinawakan ang medalyon at nagdasal. Buong pusong humingi ng pangproteksyon ang bata sa ama. Lalo pat hindi niya alam ang nangyayari sa paligid, maliban sa naririnig. Punta naman tayo kila Tatay Lupin. May dala silang sulo bilang liwanag sa madilim na paligid. Si Tatay Lupin ang tagasagwan, habang si Banok naman ang tagahawak ng sulo. Pasipol-sipol pa si Banok habang binabaybay ang malawak na ilog, kasabay ng huni ng mga kuliglig at mga ibon. Ilang sandali pa ang lumipas. Bigla silang nakarinig ng pagsigaw sa hindi kalayuan sa lugar. Noong una, mahina lamang ito. Habang nagsasagwan si Tatay Lupin, papalapit sila sa pamilyar na boses.
Tulong! Tulungan niyo kami! May... Ah! Sigaw ng tinig. Tatay Lupin, boses ni Pedring yun ah. Diyos ko, ano bang nangyayari? Wika ni Banok. Ihanda mo ang sarili mo, Banok. Maghahanap tayo ng pagtataguan. Mahirap na. Hindi natin nakikita ang kalaban. Tugon ni Tatay Lupin. Pinasok na muna ni Tatay Lupin ang bangka sa lilim ng mayabong na puno ng mayapi. Mas pinili ng matanda na huminto muna at makiramdam sa paligid. Matapos ang malakas na sigaw ni Pedring, kasunod nito ang malakas na pagaspas. Nagkatinginan pa ang dalawa habang inaalerto ang sarili. Minuto lamang ang lumipas. Biglang may napakalaking ibon na dumapos sa dulo ng bangka. Noong una, ibon lamang ito kung titignan. Ngunit hindi naglaon. Habang humahakbang palapit, tumambad sa harap nila ang kabuuan ng nilalang. Halos mawala sa katinuan si Banok sa nakita. Habang si Tatay Lupi naman, nag-uumpisa ng mag-usal pang proteksyon. Dala ng takot ni Banok, binunot nito ang itak at winasiwas sa nilalang. Sige, subukan mong lumapit. Tatagpasin ko yung ulo mo. Wika ni Banok. Nanlaki ang mga mata nito nang tamaan siya ng malalapad na pakpak ng nilalang. Mabuti na lang, maagap itong inalalaya ni Tatay Lupin. Kasabay ng mga kataga, inagaw na matanda ang hawak na itak ni Banok. Buong tapang na tinaga ni Tatay Lupin ang aswang. Umieko ang sigaw ng nilalang sa buong paligid. Akmang lilipad na sana ito. Ngunit biglang dinakma ni Tatay Lupin ang isang pakpak ng nilalang, kasabay ng pag-itak. Samantalang si Banok naman, nanginginig sa takot at naupo na lamang sa gilid. Habang si Tatay Lupin, naliligo na sa dugo ng tinagang aswang. Tatakas na sana ang nilalang. Ngunit dahil sa tagpas na ang pakpak, nalaglag na lamang ito sa dagat at hindi na nakaahon. Kailangan nating makauwi. Nakakasigurado kung hindi lang nag-iisa ang mandaraget. Banok, umayos ka dyan kung gusto mo pang mabuhay. Wika ni Tatay Lupin. Patay na ba? Tatang, anong gagawin natin? Tanong ni Banok. Hawakan mo ng maigi ang sulo. Hindi na tayo pwedeng magtagal dito sa lugar. Tugon ng matanda. Ramdam ni Tatay Lupin ang pag-iba ng presensya sa paligid. Maging ang simoy ng hangin. May kasama ng nakakasulasok na amoy. Halos maubusan naman ng puwersa at hininga si Tatay Lupin. Marating lamang ang daungan. Nang sumampa ang bangka sa daungan, kagad tumalon si Banok. Kasunod si Tatay Lupin, patakbo silang lumayo sa lugar. Dumiretso naman ang dalawa sa tahanan ni Tinay para daanan si Kito. Ilang dipa na lamang ang pagitan mula sa bahay. Nang maaninag ni Tatay Lupin ang mga ibong kawangis ng nilalang na nakainkwentro sa ilog. Merong nakadapo sa bubong, habang ang iba naman lumilipad. Bakit? Parang nauna pa sila sa atin, Tatay Lupin. Hindi ba natatakot ang mga nilalang na yan? Tanong ni Banok. Hindi sila nauna, Banok.
Mabuti na lang. Umuwi tayo kagad. Ang anak ko! Tugon ni Tatay Lupin. Napasigaw ang matanda habang winawasiwas ang itak. Maging si Banok, inihanda na din ang sulong gawa sa kawayan. Ihahampas niya ito kung sakaling sugurin sila ng mga nilalang. Dahil sa ginawang ingay, nakuha nito ang atensyon ng mga kapitbahay. Nagsilabasan din ang mga ito para alamin kung ano ang nangyayari. Diyos ko, Tatay Lupin. Bakit tuguan po kayo? Ano yang itak? Diyos ko, ano po bang nangyayari? Tanong ni Tinay. Maging ang dalaga ay nataranta nang makita ang dalawa. Inakalang napaaway ito ng tagaan, kaya duguan ng matanda. Habang si Banok naman, hindi pa rin kumakalma ang panginginig ng katawan dahil sa mga nangyayari. Lumabas na din si Kito para alalayan ang matanda. Marami sa mga kapitbahay ang nakiusyoso. Nagtatanong kung anong nangyayari. Tinuro naman nila ang bubong. Ngunit tila wala namang nakikita ang mga ito. Pinakalma muna ni Tatay Lupin si Banok. Naglinis muna ng katawan. Wala naman silang natamong sugat, maliban sa dugo ng aswang na tumalsik kay Tatay Lupin. Mabuti na lang po. Umuwi kagad kayo. Tatang, nandito sila kanina. Tama po kayo. Malaking tulong itong... Natigil sa pagsasalita si Kito nang tumitig ng makahulugan ng matanda sa kanya. Bigla itong tumahimik habang tinitimplahan ng kape ang dalawa. Nagsiuwian na din ang mga tao sa pag-aakalang wala namang nangyayari. Samantala, dito na nagpaumaga sina Tatay Lupin at Kito sa bahay ni Tinay, kasama si Banok na takot nang umuwi. Kinabukasan, nagising muli sila sa ingay ng mga tao. Dumating din si Renato na may dala pang supot ng pandesal para sa maglolo. Naroon din ang kapitan ng lugar, kasama ang pulis at hinahanap si Tatay Lupin at Banok. Dahil sa natagpo ang bangkay ni Pedring at mga kasama nito, napawang pinira-piraso. Ang itinuturong salarin sa krimen ay si Tatay Lupin at Banok. Merong nagsasabi na baka ang dalawa ang salarin. Hindi naman pinilit ng dalawa na depensahan ang sarili. Bagkus, inilatag nila ang katotohanan. Ngunit hindi sila pinaniga ng nakararami. Pero wala namang mahanap na matibay na ebidensya ang mga kapulisan. Naimbestigahan din na ang dugong nakadikit sa damit ni Tatay Lupin hindi tugma sa dugo ng mga biktima. Matapos ang mga kaganapan, naisip ni Tatay Lupin na umuwi na ng Samar kasama ang bata. Maging si Kito, natroma ito hindi dahil sa mga nilalang, bagkus sa mga kapitbahay na mapanghusga. Sa tulong ni Renato at Tinay, nakauwi naman ang dalawa sa lugar kung saan pwede sila muling magsimula. Sa kasalukuyan, natutunan ni Kito na manggamot sa tulong ni Tatay Lupin. Ngunit ginagawa niya lamang ito kung kinakailangan. Ayon sa matanda, mabigat na pasanin ang panggagamot. At kung nais ng normal na buhay ng binata, piliin ang mabuhay na walang responsibilidad. Magpasa hanggang ngayon, nananatili ang mga gamit ni Tatay Lupin sa pangangalaga ni Kito. May sarili na itong pamilya at mga anak
Ngunit kahit wala na si Tatay Lupin, sinasariwa pa rin ni Kito ang mga karanasan. Nang makaengkwentro ang grupo ng mga mandaragit. Ang susunod nating kwento ay mula sa isa nating tagapakinig. Naitago na lang natin sa pangalang Kurog. Taong 1987. Probinsya ng Iloilo. Simpleng tricycle driver lamang si Kurog. May asawa at 2 anak. Sa loob ng 10 taong pagsasama nila ni Terry, masasabing tahimik at masaya ang pamilya. Lalo na't masipag naman silang 2 sa hanap buhay. Ngunit mapaglaro talaga ang tadhana. Nagbago ang lahat ng Nabalitaan ko, umuwi yung nanay mo, Kurog. Diba, matagal mo na yung hindi nakita. May nanay ka pa pala. Pero parang hindi kayo magkamukha, no? Tanong ng kaibigang si Danilo. Oo nga pare, nagulat din ako sa biglaang pagdating niya. Wala man lang pasabi. Ang alam ko, nakapag-asawa na yan ng ibang lalaki. Matagal ko nang hindi nakikita yan. Mula pa nang mamatay si tatay. Hindi ko na nga halos matandaan yung itsura niya. Hindi ko alam kung paano niya ako nahanap. Tugon ni Kurog. Nanay yun pare. Para silang may antena para mahanap ang anak nila. Buti nga, ayos lang kay Terry. Bilib talaga ako sa asawa mo eh. Napakabait at maintindihin. Nandun na ako pare. Pero nakakapagtaka lang talaga. Paano niya ako nahanap? Oo nga eh. Buti na lang bumibisita ang tatay niya kahit abala sa panggagamot. Si Tatay Nador. Maganda nga na mabait yung pinagbulan ng asawa ko pare. Kita mo naman. Kahit may edad na ang tatay niya, nakakatulong pa din sa kapwa. Wika ni Kurog. Sa haba ng pila ng tricycle sa lugar, maraming napag-usapan ang 2. Araw-araw silang magkasama sa pamamasada. Ngunit hindi sila nauubusan ng kwento sa isa't isa. Nang umagang yon, naging pasahero nila si Aling Carmen. Nakabusangot ang muka at tila galit nang pumasok sa tricycle ni Kurog. Nagtataka naman ito kung bakit gano'n ang itsura ng Ale. Naisip na lamang niya na baka meron lang kagalit o kaya kaaway. Ayon kay Kurog, halos araw-araw niyang pasahero ang Ale. Namimili ito ng paninda para sa tindahan na nakatayo mismo sa sentro ng baryo. Ayaw na sanang pansinin ni Kurog ang Ale at baka mapagbuntungan siya ng dinadala ng matanda. Ngunit hindi naman ganun palagi ang bungad ng Ale. Naturingan itong matandang dalaga. Ngunit naiiba ito sa mga kakilala. Masayahin at madalas palabiro. Lalo pa sa mga driver na nakasanayan niya. Kaya hindi na nito napigilan ang sarili at nagtanong. Magandang umaga po, Aling Carmen. Parang hindi po yata maayos ang pakiramdam niyo. Kamusta po? Kung may maitutulong po ako sa inyo, sabihin niyo lang sa akin ha. Wika ni Kurog. Huminga ng malalim si Aling Carmen. Sabay ko na tila nag-aalangan sa sasabihin. Ayos lang po ba kayo? Mukhang sobrang bigat po niya na. Ayos lang naman ako. Meron kasing nangyari kagabi. Pero ang kinakabahala ko,
Baka pagtawanan mo lang ako kapag sinabi ko. Kurog, may aswang sa baryo natin. Tugon ni Aling Carmen. Napakunot ang noo ni Kurog. Tinitigan niya si Aling Carmen ng may halong pagtataka. Ngunit makikita sa mukha ng matanda na seryoso ito. Ang tindahan ni Aling Carmen ang pinakahuling nagsasarado sa gabi. Minsan, inaabot pa ito hanggang sa madaling araw. Nag-iisa lang ang Ale sa pwesto nito at dito na rin ito nakatira. Oh, bakit parang natigilan ka? Kanina tanong ka ng tanong. Hindi bali na nga. May mga karga akong maraming sako ng asin. Sa susunod na makita ko ulit yung tigbaliw, hindi na ako magdadalawang isip na sabuyan siya. Wika ni Aling Carmen. Tigbaliw po? Parang narinig ko na po yan . Pero sa dami po ng tao at ingay ng lugar natin, paano magkakaaswang dito? Kung nagkataon, kuyog ang aabutin niya dito. Tanong ni Kurog. Kaya nga mag-iingat ka. Sa panahon ngayon, hindi mo alam kung ano ang tunay sa hindi. Maraming mapagpanggap at mapagkunwari. Kaya kung ako sa'yo, iho, walang masama kung uunahin mo ang kaligtasan mo at ng pamilya mo. Kung sakaling makaengkwentro mo ang nakita ko kagabi, ewan ko lang kung anong maramdaman mo. Sige na, ihatid mo na lang ako. Aagahan ko na lang magbukas ngayon para mamaya maaga din ako magsarado. Mahirap na. Wika ng matanda. Hindi na nakapagsalita si Kurog. Kaagad niyang naisip ang pamilya. Lalo pat may mga araw din na madaling araw na ito umuuwi. Kahit papano, nagpapasalamat siya na umuwi ang ina. Ilang sandali pa ang lumipas. Naabot na nila ang tindahan ni Aling Carmen. Nakasarado pa. Ngunit may kumpol ng tao na nag-aantay na magbukas ang tindahan. Nagmamadali namang pinarada ni Kurog ang tricycle. Ayon kay Aling Carmen, galing pa sa malayong bukid ang mga mamimili. Salamat sa Ama at dumating ka na, Carmen. Aba mga kasama, mukhang alam na niya ang sadya natin. Maraming asin . Nako, may nangyari kagabi. Hindi ko alam kung dumating na ba sa inyong balita. Wika ng isa sa mga mamimili. Naku, Carmen, kailangan namin ng maraming asin. May gumagalang aswang. Hinala namin dayo lang dito. Hindi pa man natin nakikita ng harapan. Pero sigurado kung aswang ang nananalasa sa mga hayop namin sa bukid. Diyos ko, kailangan namin ng pangontra. Kawawa naman ang mga alaga ko kung sakali. Lalo na't ginagabi ang asawa ko sa pag-uwi. Nakakatakot. Dagdag ng isa pa. Ilang sandali pa. Biglang dumating si Tatay Nador. May bitbit itong bungkus ng gulay at saging. Papunta kina Kurog kaya napadaan siya sa lugar. Nakita niya ang tricycle nito na nakaparada sa hindi kalayuan. Imbes na dadaan lang, napahinto pa ang matanda at nakipagkwentuhan sa umpukan. Kurog, ang binan mo. Ang swerte mo't binan mo si Tatay Nador. Abay kahit papano mabibigyan niya kayo ng proteksyon. Wika ni Aling Carmen. Anong proteksyon ang sinasabi mo, Carmen? Gulay at saging ang dala ko para sa mga apo ko. Siya nga pala. Uuwi ka na ba, Kurog? Halika't sasabay na ako, ha? Medyo mabigat itong dala ko .
Mabuti naman at nakita kita dito. Tugon ni Tatay Nador. Naku, Tatay Nador, huli ka na yata sa balita. May gumagalang aswang sa baryo. Wika ni Pedra. Aswang baka mo? Kailan pa? Sa pagkakaalam ko, tahimik ang baryong ito ha. Kung sino man ang manggulo, siguradong may kalalagyan sa akin. O siya, sige. Magsiuwi na kayo at para kayong mga palaka. Ang iingay nyo eh. Tsaka aswang lang yan. Kung mapaminsala sila, pati din naman ng mga tao ganun din. Kaya huwag kayong matakot. Mas matakot tayo kung wala na talagang makain. Mahirap ang buhay ngayon. Lalo pa kung puro chismis ang inaatupag ninyo. Kaaga-aga eh. Tugon ni Tatay Nador. Isa-isa namang nagsipulasan ang maingay na mamimili. Kaagad namang kinuha ni Kurog ang dala ng matanda. Tahimik naman itong sumakay sa tricycle. Bago pa makalis si Kurog, inabot ni Aling Carmen ang isang supot ng asin. Ayon dito, wala namang masama na mag-ingat. Paggiti na lamang ang naitugo ni Kurog. Samantalang si Tatay Nardo naman, tumango na lamang sa tindera. Minuto lamang ang nakalipas nang narating nila ang tahanan. Naabutan ng dalawa na naglalaro ang mga bata sa bakuran. Samantalang nagluluto naman ng merienda si Terry sa kusina. Habang ang ina naman ni Kurog, naroon lamang sa silid at nagpapahinga. Mano po, Nay? Lolo? Nay, may saging na dala ang lolo. Dumating na po sila. Wika ng anak na si Ina. May kasama pang mga gulay. Lolo, ako na pong magbubuhat. Ina, hati tayo, dali. Dagdag ng panganay na si Dindo. Masaya ang dalawang bata habang pinapasok ang dala ng matanda. Samantala, napahinto naman si Tatay Nador sa tapat ng tahanan. Ayon sa kanya, may kakaibang enerhiya sa paligid. Tumingin siya sa iba't ibang direksyon at inaamoy ang hangin. Tay, may problema po ba? Tara na po sa loob. Magkape na po muna kayo ni Kurog. Babalik pa po sa pasada ang asawa ko eh. Mas maganda na kahit saglit lang magkausap po kayo. Siya nga pala, Tay. Ipapakilala ko din po yung nanay ni. Natigil sa pagsasalita si Terry nang idinikit ng matanda ang daliri sa bibig ng anak. Napakunot naman ang noo ni Terry habang nakatitig sa ama na sobrang seryoso ng itsura. May kakaiba sa paligid, Terry. Mukhang hindi maganda. Batid kong may... Tumigil sa pagsasalita si Tatay Nador nang biglang lumabas si Nanay Cora mula sa silid. Nakangiti itong bumati sa mag-ama at siya na mismo ang nagpakilala sa sarili. Kasunod ito ni Kurog na may dalang termos at baso. Hindi ko inaasahan na may biyenang ka pa lang. Ano? Malakas makiramdam. Kaya kung ako ikaw, ngayon pa lang magbalot-balot ka na at umalis sa pamamahay na ito. Sabat ni Tatay Nador. Napatigil naman si Kurog dahil sa gulat. Hindi niya inaasahan ang magiging bungad ng biyenan sa ina. Lalo na't hindi niya alam ang nangyayari. Inilapag niya sa lamesa ang dala. May problema po ba? Nay, ano hong nangyayari?
Tanong ni Kurog. Paumanhin ho. Gusto ko lang naman makasama ang anak ko. Tugon ni Nanay Cora. Kung ayaw mong samain ka sa lugar na ito, ang mabuti pa umalis ka na. Sa ngayon pagbibigyan kita sa harap ng anak at apo ko. Pero sa oras na may gawin kang masama, sisiguraduhin kong ako mismo ang hihiwalay ng ulo mo sa katawan mo. Banta ni Tatay Nador. Nanlaki ang mga mata ng mag-asawa habang pinapakinggan ang banta ni Tatay Nador. Hindi maintindihan ni Kurog kung bakit gano'n na lamang ang galit nito sa ina. Wala naman sinabing rason si Tatay Nador maliban sa banta nito. Ngunit makikitang tahimik lamang si Nanay Cora sa mga narinig. Sa sitwasyong ito, Kurog, hindi ako uuwi. Mahirap na. Saka ikaw, ano man ang pinaplano mo sa pagbalik mo, siguraduhin mong hindi madadamay ang mga apo ko. Patawarin ako ng langit kung hindi dahil kay Kurog kanina pa kita. Hindi sinasabi yan, tanda. Ginagawa yan. Pero bueno, hindi ang iniisip mo ang dahilan sa pagbalik ko. Tumatanda na ako at ramdam kong hindi na ako magtatagal sa mundo. Nais ko lang makasama ang anak at mga apo ko. Tugon ni Nanay Cora. Tama na nga po yung pinag-uusapan nyo. Nakakatakot na eh. Saka pakiusap, tay. Huwag sa harapan ng mga bata. Alam niyo namang matatakotin niyang mga apo niyo. Wika ni Terry. Tumahimik naman ang dalawang matanda sa pagtatalo. Maging si Kurog. Pumagitna na din. Ngunit ayaw pa rin sabihin ng matanda kung ano ang rason ng pagtatalo. Gumilid si Nanay Cora sa kabilang mahabang upuan sa tapat ng bakuran. Samantalang si Tatay Nador naman, diretsong pumasok ng tahanan. Walang alam ang lahat kung ano ang ginagawa ni Tatay Nador. Kung bakit nagsasaboy ng asin sa bawat kanto ng tahanan. Gustuhin mang sawi ni Terry ang ama. Ngunit wala itong kakayanang pigilan ang albularyo sa ginagawa. Nang araw na yon, hindi na nakabalik pa sa pamamasada si Kurog. Bagkus, sinamahan na lamang ang pamilya. Lalo pat nananatili sa labas ng tahanan ang ina. Hapon na. Pero hindi pa rin ito tumatayo sa kinauupuan niya. Sa pag-aalala, minabuti ni Kurog na samahan ang ina. Samantalang hindi naman pinapalabas ni Tatay Nador si Terry at mga bata. Ano po ba talagang nangyayari, Nay? Bakit? Sa ilang taon na iniwan mo ko at pinagpalit sa ibang tao, tinanggap pa rin kita. Pero parang ang layo mo na sa taong kilala ko. Ano ba talagang nangyayari? Tanong ni Kurog. Bumalik ako dahil nangungulila ako sa iyo, anak. Ang hirap ipaliwanag pero maniwala ka. Dahil sa kapakanan mo kung bakit ako umalis, kinakailangan kong ilayo ka sa... Natigil naman si Nanay Cora sa pagsasalita nang sumabat si Tatay Nardo. Papadilim na ang paligid. Lumabas ang albularyo sa labas ng tahanan, dala ang lampara. Nakiupo si Tatay Nador kung saan naroon si Nanay Cora at Kurog. Dito niya sinabi ang lihim na tinatago ng ina. Nanikip ang dibdib ni Kurog dahil sa pahayag na matanda. Sumang-ayon naman ang ina. Maluha-luha itong ikwinento ang mga nangyari.
Gusto lang kitang makasama sa huling sandali, anak. Patawarin mo sana ako. Hindi ko nagawang ipagtapat sa iyo dahil una sa lahat, mas inuna ko ang kaligtasan mo. Wika ni Nanay Cora. Magsasalita pa sana ang matanda. Ngunit nakarinig sila ng sigawan sa hindi kalayuan. Napatayo naman si Nanay Cora. Kaagad tinignan ng paligid. Kailangan niyong maghanda. Patawarin mo ko, anak. Alam mong kapakanan mo lamang ang iniisip ko. Wika ni Nanay Cora. Sa puntong yun, hinanda na ni Nanay Cora ang sarili. Tumayo at biglang tumakbo palayo. Hahabulin pa sana ito ni Kurog. Ngunit bigla naman itong pinigilan ni Tatay Nador. Ayon dito, hindi ligtas kung susundan pa ang ina. Napatayo si Kurog nang mamataan ang mga kabaryo na papunta sa isang direksyon. Maging si Tatay Nador. Napatayo nang makita ang mga taong may hawak na sulo na tila may hinahabol. Susunod na sana si Kurog sa mga taong nagkakagulo. May mga hawak itong bolo at itak. Ngunit pinigilan siya ng matanda. Bagkus sinabihan itong bantayan ng pamilya. Si Lolo Nador na mismo ang nagpresentang sundan si Aling Carmen na may dalang garapo ng asin. Kami na ang bahala, Kurog. Bantayan mo ang pamilya mo. Kahit ang nanay mo. Wag na wag mong papapasukin sa pamamahay mo. Naiintindihan mo? Hindi natin alam kung sino yung mga kasama ng nanay mo. Kahit ano pa yan, tanggalin mo na sa isipan mo ang makasarili mong ina. Wika ni Lolo Nardo. Napaluha na lamang si Kurog habang sinusundan ng tingin ng matanda. Sumunod ito sa mga taong sinusuyod ang lugar. Makita lamang ang aswang. Minuto lamang matapos makalis si Tatay Nardo. Kumatok sa pinto si Nanay Cora at nagsalita. Dala ng pag-aalala. Hindi na makapag-isip pa si Kurog at pinagbuksan ng ina. Napasigaw naman siya nang makita na nakahandusay ito sa tapat ng pinto at wakwak ang tiyan. Akmang lalabas na sana si Kurog para tulungan ang ina. Bigla naman itong nakarinig ng pag-angil sa hindi kalayuan. Tumayo ang balahibo ni Kurog nang sumigaw ang nilalang habang papalapit sa kanya. Napatras ng bahagya si Kurog. Biglang bumangon si Nanay Cora na nooy nakahandusay at nagbago ang figura. Nakangiti ito habang inuunat ang katawan niya. Hindi pala ito si Nanay Cora, kundi tigbaliw na ginaya ang wangis ng ina. Sino ka? Tanong ni Kurog. Nang malapit na sa kanya ang aswang, may lumundag na nilalang sa harapan niya at pinigilan ng papasugod sa kanya. Pagulong-gulong ang dalawang aswang at nagbuno. Napasigaw naman si Nanay Cora sa anak habang hawak siya ng halimaw sa leeg at binitin pa itaas. Isarado mo ang pinto, anak. Pakiusap. Kahit anong mangyari, wag na wag kang lalabas. Tandaan mo, ano man ang mangyari ngayong gabi, palagi mong tatandaan na mahal kita. Wika ni Nanay Cora. Matapos yon, nagbitiw ito ng mga kataga. Hinawakan niya ang ulo ng nilalang at gamit ang huling hininga. Buong lakas niyang hinugot ang ulo nito at hiniwalay sa katawan ng aswang.
Sa kasamaang palad, tumagos naman ang mga kuko ng nilalang sa leeg ni Nanay Cora. Kaya kagad din itong nawala ng buhay. Hindi na nakapagsalita si Kurog. Pag-iyak na lamang ang nagawa niya ng mga oras na yon. Diyos ko, bakit? Bakit? Tanong ni Kurog. Ilang sandali pa nagsidatingan na ang mga kabaryo. Nanlumo ng gusto si Tatay Nador nang makita si Kurog. Tila nawala na ito sa ulirat. Nakaluhod lamang sa tapat ng pinto habang tumutulo ang luha. Sinunog naman ng mga kabaryo ang naiwang katawan ng tigbaliw. Lahat sila nakiramay kay Kurog. Matapos ang tagpong yun, ni hindi na muling nakapagsalita si Kurog. Tila nawala na sa sarili at hindi na nakapagtrabaho. Ayon kay Tatay Nador, siya lamang ang may hawak ng sariling buhay. Nasa kanya kung pipiliin niyang bumalik sa estado. Ni mga doktor na pinagkonsultahan, hindi din napagaling si Kurog. Bagkus ay pinayuhan na lamang ang pamilya na alagaan ito. Ayon pa sa doktor, kahit anong gamot walang makakapagpagaling sa taong nawala sa sarili. Maliban na lamang kung pipiliin mismo nito ang umayos. Sa kasalukuyan, maagang nawala si Kurog. Nagkaroon ito ng matinding karamdaman hanggang sa lumala at hindi na nakayanan. Naisulat ang kwento ni Terry. Nais niyang ibahagi ang tunay na naging karanasan ni Kurog bago pa man nawala sa ulirat. Nagpapasalamat nga pala ako sa lahat ng sumusuporta sa ating channel. Nawa ay patuloy niyong suportahan at pakinggan ang ating mga kwento. Hanggang sa muling pakikinig. Paalam.